Waiter ka lang, kayang-kaya kong bilhin ang pagkatao mo, pati ang pamilya mo, at ang buong restaurant na to. Biglang tumahimik ang buong paligid. Hinagis ni Sir Marco, isang VIP na nakamamahaling suit, ang tissue sa mukha ng waiter. Ang kasalanan? Isang patak ng iced tea sa sapatos niya. Working student lang si Jay, nanginginig ang kamay sa pagod at takot. Sorry po sir, pupunasan ko po agad. Mang-iyak-ngiyak na sabi ni Jay. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ni Marco sabay tadyak sa basahan. Hinablot niya ang name tag ni Jay. Jay. Tandaan mo ang pangalan na to, sabi ni Marco. Ang mga katulad mo ay ipinanganak lang para pagsilbihan ang mga katulad ko. Wala kang mararating. Tinanggal si Jay sa trabaho nung gabing yon. Lumipas ang 15 taon. Kahapon, sumugod si Marco sa St. Luke's ER. Nakapambahay na lang siya. Buhat-buhat ang anak na nangingitim at hindi makahinga. Tulong! Iligtas niyo ang anak ko! 4 na oras na naghintay si Marco sa hallway. Iyak siya ng iyak. Nagdasal siya sa Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Lord, kunin niyo na lahat. Kotse ko, bahay ko, kayamanan ko. Huwag lang ang anak ko. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang chief surgeon. Ligtas na siya, sir. Napaluhod si Marco sa tuwa. Salamat, Doc. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Ano pong pangalan niyo? Tinuro ng doktor ang ID na nakaklip sa kanyang white coat. Dr. J.M., Chief of Surgery. Namutla si Marco. Ito ang waiter na pinatanggal niya noon. Ikaw, nanginginig na bulong ni Marco. Ikaw yung waiter. Hinawakan ni Dr. J ang balikat ni Marco. Walang galit, walang sumbat. Hindi, sir. Sagot ni Jay nang nakangiti. Ngayon, isa lang akong doktor na masayang naglingkod sa inyo. Aral ng kwento. Huwag na huwag kang manliliit ng kapwa mo. Baka sa pag-akyat mo sa taas, ang taong tinapakan mo ang siya ring sasalo sa'yo pagbagsak mo.